May mga regular na ritual na ginagawa ng sabay-sabay. At higit sa lahat, oras para sa isa't isa. Yan ang ilan lamang sa mga katangian ng mga masasayang pamilya ayon daw sa mga psikolohista, sa mga neuroscientists at mga sociologists. Ang kabaligtaran naman ng mga yan, ang mga bumabasag sa kalagayan ng pamilya ay di hamak na mas marami daw, pero mas kakaunti ang kailangan para sumaya ang pamilya. Kung mas kakaunti ang kailangan para sumaya ang pamilya, hindi ba, mas madali lang dapat. Pero bakit parang mas maraming pamilyang mga malulungkot? Bakit kahit kumpleto ang lahat ng mga positibong katangian, kung may kahit isang maliit na bubog lamang, ay sapat na para gumuho ang lahat? Mga kapatid, sa pamilyang makikilala natin ngayon, hindi nagkulang ang pagtataguyod ng mag-asawa na si Nelson at si Josie sa kanilang mga anak. Masipag sa kanilang mga trabaho, matipid sa pera, maasikaso, madisiplina. Pero kung saan at sa anong paraan maglalaho ang kanilang saya at sigla, yan po ang ating mismong susundan sa dulang sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique ngayong 14 ng buwan ng Oktubre. Ito na po mga kapatid, ang dulang pinamagatang Ang Ninang Kong Haliparot. Josie, wala pa ba ang anak mo? Aba, tawagin mo na si James at baka matraffic pa kami sa biyahe. Nandito na kanina yon. Baka bumalik sa kwarto niya at kinuha ang charger ng cellphone. Ito ba ang mga gamit niya? Napakarami naman ito. Overnight lang naman siyang sasama sa akin sa Zambales. Okay na yung sobra kaysa naman sa kulang. Dad! Nandito na po ako. Tara na po. Ma'am, alis na po kami O sige, ingat kayo sa biyahe. James, huwag kang makulit doon ha. May trabaho ang daddy mo doon at isasama ka lang niya dahil sa request mo. Opo, si Mami talaga. Naka-unli na naman. Paulit-ulit mga sinasabi. Hayaan mo na mami mo. Masaya siya sa ganyan. Sige na, alis na kami. Si Hana, nasaan nga pa? Ay, natutulog pa at napuyat sa kapapanood niya kagabi. Sige na, mag-ingat na kayo. Tutuloy na kami. Isang buwan na naman ako ron bago ako makauwi rito. Bye, Ma. See you tomorrow. Sige, ingat sa pagmamaneho, Enrico. Nagbabaka sakali lang ako na pumunta rito sa bahay mo. Akala ko nga nasa butika ka pa at naka-duty na. Teka, ito nga palang pasalubong ko, mga pagkain para sa mga bata. Anak ko, ikaw talaga, Ami. Nag-abala ka pa. Ang dami naman ito. Ay, maupo ka muna. Mamayang hapon pa ang pasok ko sa trabaho. Wala si Enrico ngayon, kasama si James sa Zambales. Kaya si Tatay Ronel naman ang pinakiusapan ko na sumama muna kay Hana dito sa bahay mamaya pag alis ko. Mabuti pala at naabutan pa kita rito sa bahay. Ikaw, kauwi mo lang ba galing Pangasinan? Doon ka pa rin ba naka-assign? Oo, doon pa rin. Actually, babalik na nga ako doon ngayon. Idinaan ko lang tong mga pagkain dito. Sayang kasi kung hindi ko maibibigay. Naku, akala ko kung sinong artistahin yung pababa. Ang inaalala ko lang pala, si Hana. Ay, Hana, narito ang ninang Ami mo. Halika at magmano ka. Hana! Ohoy! Pumunta ka naman muna rito. Nako, Ami, pasensya ka na ha. Wala na naman sa mudang batang yon. Hayaan mo pagsasabihan ko. Naku, okay lang. Ganyan talaga mga teenager. Kabastusan pa rin ang ginawa ni Hana. Kailangan mag-usap talaga kami. Enrico, ano bang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin na hindi ka magbibigay ng pera ngayong buwan? Paano naman ang mga anak mo? May sahod ka naman, Josie. Sinabi ko naman sa iyo na nag-iipon ako ng pambili ng motorsiklo ni James. Gusto ng anak mo na magkaroon ng motor. Oo nga, pero marami pang importanteng bagay kaysa bumili ng motor. Malapit na naman ang bayaran ng tuition fee. At saka, delikado ang motor. Ang daming naaaksidente. Yan ang ayaw ko sa iyo, Josie. Mahirap kang kausap.
Lagi mo akong kinokontra sa mga sinasabi ko. Para sa akin bang bibilhin ko, ha? Oo na. Sige na, bahala ka na. Ay, nasa trabaho ako ngayon. May mga customer na kami dito sa butika. Tatawagan na lang kita ulit mamaya. Ay, tingnan mo ang ugali nito ni Enrico na to. Bigla na lang akong binabaan ng telepono kahit nagsasalita pa ako. Napaka-childish. Bakit ba napapadalas ang hindi niya pag-aabot ng pera tuwing sahod? Ayokong mag-isip ng masama pero pakiramdam ko may ibang pamilyang binubuhay ang asawa ko. Hello? Oh, Joylene! Ba't napatawag ka dito sa landline? Hello po, Tita Josie. Hindi ko po makontak yung cellphone number ni Hana kaya dito na ako tumawag sa bahay niyo. Baka lowbat na naman ang cellphone ni Hana. Bakit ka napatawag, Joylene? May ipapasabi ka ba sa kanya? Opo, sana, Tita. Pakisabi na lang po makakasama ako sa school ni Mami ko kaya sumama din sana si Hana sa inyo mamaya. Ha? Bakit? Ano bang meron mamaya sa school niyo? Meeting po ng parents. Huwag po kayong malilay, Tita Josie. 10 a.m. po yon. See you po, Tita. Sige. Bye, Joylene. Oh, anong problema, Josie? Bakit nakakunot ang noo mo? Si Hana, Tay. May meeting pala sa school nila. Hindi man lang nagsabi sa akin o sa daddy niya. Ay, ewan ko ba dyan sa anak mo, Josie? Napapansin ko na masyadong nagiging tahimik at hindi malaman kung ano ang nasa isip. Minsan nag-aalala na nga ako at nakikita kong parang malalim ang iniisip. Ano kayang nangyayari sa batang yon? Sandali nga at pupuntahan ko. Oh, Hana. Mabutit nandito ka. May meeting pala ang mga magulang sa school niyo mamaya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Hayaan niyo na po yun. Pwede namang hindi pumunta ron. Sige po, babalik na ako sa kwarto. Hana! Hana! Sandali lang! Mag-usap muna tayo. May problema ka ba na hindi sinasabi sa akin? Pag-usapan natin. Makikinig ako. Mami, wag mo na akong problemahin. Ayos lang po ako. Isipin niyo na lang ang ibang bagay. Ha? Anong ibang bagay? Anong ibig mong sabihin? Mami, maraming problema ang pamilya natin. Hindi mo lang nakikita. Hana! Bumalik ka rito! Nag-uusap pa tayo! Hana! Mami, hayaan niyo na po si Hana. Napapraning lang yan kaya kung ano-ano ang mga sinasabi. Tingnan niyo nga ang init pero lagi pang naka-long sleeves. Ang lakas ng trip. James! Ano bang napaparaning ang sinasabi mo? Huwag mong sinasabi sa kapatid mo yan. Siguradong may gumugulo sa isip niya at dapat alamin ko yun. Josie, sandali nga muna. Papasok ka na ba sa trabaho? Tay, ikaw pala. Opo, papasok na ako sa trabaho. Sina James at Hana nasa eskwelahan pa. Pero uwian nila mamayang 5:00. Bakit po ba, Tay? Paano? Nagkita kami sa simbahan ng Tia Celia mo. Kinamusta nga niya si Hana. Kasi nga raw, nakita ng isang apo niya sa social media na kung ano na raw ang pinopost. Si Hana? Pero nakikita ko naman ang social media niya at wala naman akong napapansing kakaiba. Tay, sigurado ba silang si Hana talaga? Oo nga raw. At naaalarma nga ako, Josie. Sabi kasi ng tiya mo, puro pagpapatiwakal daw ang sinasabi sa social media. Ha? Hindi ba nakakatakot yun? Maraming mga kabataan ngayon ang nagpapatiwakal ng dahil sa depresyon. Tay, hindi ko maisip na gugustuhin ng anak ko na saktan ang sarili niya. Ako rin naman, Josie. Masayahing bata si Hana at napakaingay. Kaya nagtataka ako na bigla siyang nagbago. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo ni Enrico, Josie. Unahin niyo ang mga anak ninyo kesa sa trabaho. Joylene, sandali lang. At Tita Josie, kayo po pala. Kung hinahanap mo po si Hana, umuwi na siguro siya. Hindi po kami magkasabay na lumabas ng classroom ngayon.
Hindi. Ikaw talaga ang sadya ko, Joylene. Pwede ba kitang makausap tungkol kay Hana? Kahit ilang minuto lang. Sige po, tita. Gusto ko nga rin po kayong makausap tungkol kay Hana. Kasi nag-aalala rin ako sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? May problema bang nasabi sa'yo ang anak ko? Pwede mo bang sabihin sa akin yon? Hindi po niya sinabi ang problema niya. Ang ibig ko pong sabihin, hindi niya direktang sinabi sa akin. Sabi lang po niya, naaawa siya sa'yo. Pero wala siyang magawa. Tingnan niyo po itong mga pinapost niya sa social media, tita. Alam kong hindi niyo ito nakikita dahil sabi niya naka-hide to sa pamilya niya. Anong pinapost niya? Nag-post po siya ng picture ng isang lamay. Tapos sabi niya sa caption, susunod na raw po siyang paglalamayan. Tapos naaalala ko agad tong picture na sinend niya sa akin. Tingnan niyo po. Ano ba yung mga larawan na yan? Diyos ko, ano ba yan? Mga sugat sa braso? Braso ni Hana yan dahil nariyan ang pulang balat niya. Pero bakit hindi ko yan napapansin? Bakit hindi ko nakikita? Kaya ba lagi siyang naka-long sleeves para itago mga sugat niya? Sinend niya po sa akin ang pictures na yan, Tita Josie. Sabi niya, sa susunod daw po, hindi na sa braso niya mga hiwa na yan. Sa pulso na raw po niya. Natatakot ako sa sinabi niya. Pero hindi ako nagsumbong dahil sabi niya, tototohanin niya pag may pinagsabihan ako, Tita. Ano ba talaga ang nangyayari kay Hana? Hindi naman siya dating ganyan. James, saan ka pupunta? Sa plaza po, Mami. Magbabasketball kami ng mga kaibigan ko. Bakit po? Halika. Maupo ka muna sandali dito. At may itatanong ako sa'yo. Ano po ba yun? James, wala ka bang napapansin sa kapatid mo? Wala bang nasasabi sa'yo si Hana na may problema siya? Si Hana? Wala naman po, Mami. Hayaan niyo po, pag meron siyang nasabi sa akin, sasabihin ko po agad sa inyo ni Daddy. Sige anak, salamat. Siya nga pala, yung motorsiklo na bibilhin para sa'yo ng Daddy mo, sigurado ka ba na gusto mong gumamit nun? Teka, ano pong motorsiklo? Bibilan po ba ako ni Daddy? Wala naman siya sinasabi sa akin. Naku, ganun ba? Naku, baka sorpresa niya yun. Huwag mo munang sasabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo, ha? Opo. The best talaga si Daddy. Sige po, Mami. Alis na muna ako. Ano ba naman yan? Ang weird naman ni Enrico. Sabi niya, si James ang may gusto ng motorsiklo. Pero wala namang palang alam si James. Saan niya kaya talaga gagamitin yung pera? Naku, pasensya na, Josie. Ang tagal ko bago dumating. Napaka-traffic kasi. Ay naku, okay lang, Ami. Ako naman tong nangiistorbo sa'yo. Pasensya ka na, ha? Gusto ko lang humingi ng payo sa'yo. Mabuti nga at wala ka sa trabaho ngayon. Wala akong pasok ngayon. At saka, ikaw pa ba? Matatanggihan ba kita? Ay, teka! Bago ba yung kotse mo? Asensado ka na talaga, ha? Naku, hindi naman. Medyo sinuwerte lang sa lalaking nagmamahal sa akin. Kumain muna tayo. Sagot ko na. Tapos pag-usapan natin ang mga problema mo, Josie. Sige, Ami. Salamat, ha? Napakabait mo talaga kaya pinagpapala ka ni Lord. Ang drama mo talaga. O tara na, para hindi tayo gabihin. Tapos hanap tayo ng pasalubong para kina James at Hana. Naniniwala na ako ngayon na hindi puro kamalasan ang buhay. Dati hindi ko makitang nakangiti si Ami kasi naghiwalay sila ng asawa niya dahil hindi siya magkaanak. Ngayon, mukhang may nakilala siyang lalaki na magpapasaya sa kanya. Sa bagay, mabait naman si Ami at mabuting kaibigan. Saan ka galing, Josie? Inuuna mo pa ang ibang lakad mo kaysa asikasuhin ng mga anak mo. Tapos sasabihin mo sa akin na may problema si Hana. Ano ba problema niya? Hindi kaya ikaw ang problema niya? Enrico, umuwi ka lang ba rito para awayin ako? Pwede bang mag-usap tayo ng mahinahon? Si Hana ang gusto kong pag-usapan natin at ang mga issue sa kanya. Huwag mong isisi sa akin ang lahat. At sino ang gusto mo sisihin ko? Sarili ko? Ikaw ang nanay.
Ikaw ang naiiwan dito. Dapat alam mo kung anong nangyayari sa mga anak mo. Oo nga. Ako nga yung nandito. Pero naisip mo ba na walang oras din akong kumakayod sa trabaho para may panggastos kami? Paano kung next month may iba ka na namang priority sa sweldo mo? Paano na kami? So, ako na ngayon ang topic dito. Ganun ba yon? Sa akin mo na naman isisisi ang lahat, ha, Josie? Tama na po, Mami, Daddy. Huwag na kayo mag-away. Ayoko ng ganito. Ayoko! Hana, sandali lang. Hana, bumalik ka Hana! dito at mag-usap tayo. Hana! Josie, nakita mo ba ang ugali ni Hana? Ganyan ang batang yan dahil hindi mo siya nagagabayan na maayos. Oo, sige! Kasalanan ko na ang lahat. Ako na ang may diferensya, Enrico. Pero sana tanungin mo rin ang sarili mo kung bakit nagkakaganyan ang anak mo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? May problema si Hana kaya ganyan siya ngayon. Kaya sabi ko sa'yo, tulungan mo ako na kausapin siya. Pero imbis na maglaan ka ng oras sa kanya, ako na lang lagi nakikita mo. Pag tinitingnan mo ako, parang ako na lang ang pinakawalang silbi sa lahat. Bahala ka na sa gusto mong isipin, Josie. Kung ganito ka na ganito, mas mabuti pang hindi na lang kita uwian. Bahala ka na sa sarili mo at bahala na ako sa sarili ko. Magkanya-kanya na tayo. Hana, sandali lang anak. Pwede ba tayong mag-usap? May gagawin pa po ako, Mami. Ano bang gagawin mo na mas importante pa sa request ko na mag-usap tayo? Hindi ka pwedeng umalis, Hana. Mag-uusap tayo ngayon na. Mami, ayoko nga po ng kausap. Ayaw mo ng kausap? Bakit? Gusto mo ba na lagi kang nag-iisa? Tapos maiisip mo na sakta na lang ang sarili mo? Ganun ba, ha? Hindi po ganun yun, Mami. Hindi ganun? Pero ano yung mga nasa braso mo? Ano yung tinatago mo dyan sa loob ng long sleeves na suot mo? Ipakita mo sa akin. Halika! Mami, ayoko! Bitawan niyo po ang braso ko! Oo! Patingin! Diyos ko! Hana! Tingnan mo nga yung mga sugat na ginawa mo sa sarili mo. Bakit mo yan ginawa, anak? Kung may problema ka, pag-usapan natin. Hindi mo ko kalaban. Anak, magkakampi tayo kahit anong mangyari. Makikinig ako sa'yo, Hana. Yun na nga, Mami. Kakampi kita. Kaya kahit may gusto ko na sabihin sa'yo, pero hindi ko masabi kasi alam ko masasaktan ka. Anak, ano yung gusto mong sabihin sa akin, ha? Sige, makikinig si Mami. Makikinig ako sa'yo. Nandito na po ako. Si Kuya James, nandito na siya. Mami, ano pong nangyayari dito? Nagdadramahan ba kayo ni Hana? Hana, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Nag-uusap pa tayo. Ay, Mami naman eh. Hindi ka pa nasanay kay Hana. Mahilig lang mag-emote ang isang yun. Huwag mo na pong pansinin. Ay nako, James. Ano ka ba? May problema na ang kapatid mo pero imbis na alamin mo, lagi mo pa siyang iniinis. Hoy, Hana. Pwede ba? Tigilan mo na nga ang pagiging madrama mo. Dahil sa'yo, nainis sa akin si Mami. Hindi na ako pinayagan mag-basketball kanina. Iba ka rin talaga, no, Kuya James? Paano ka nakakatulog kung alam mo na may mali sa pamilya natin? Well, problema nila matatanda yun. Bahala sila dun. Kaya ano ngayon ang problema mo sa akin? At ano ba talaga ang problema mo? Ang problema ko sa'yo, alam mo ang totoo pero wala kang ginagawa. Ako naman, ang problema ko, alam ko kung ano ang nakita ko pero hindi ko maisumbong kay Mami dahil ayoko siyang masaktan. Kung ano man ang nakita mo, kalimutan mo na lang kasi. Paano ko kakalimutan yung nakita ko na naghahalikan sina Daddy at si Ninang Ami na matalik na kaibigan ni Mami, ha? Tuwing nakikita ko siya, naiinis ako sa kanya dahil sinisira niya ang pamilya natin. Tapos, ang kapal na mukha niya na binibisita niya si Mami dito bilang concern na kaibigan. Wala siyang konsensya! Ay, naku. Tumigil ka na nga. Ayoko makialam sa problema nila. Ayoko maging kasing baliw mo. Diyan ka na nga. Wala kang konsensya, Kuya James.
Nasisikmura mo pang magbakasyon sa bahay ni Daddy at ang babaeng yon? Hindi ka na naawa kay Mami. Wala kang kwenta. Enrico, sweetheart. Oh, smile naman dyan, oh. Oh, ayan, nakakunot noo ka na naman. Paano kasi si Josie? Lagi na lang pinapainit ang ulo ko. Pag galit ako, mas galit siya. Pag nagsampung salita ako, makakalimampu siya. Nakakapi ka na. Huwag mo na kasing pinapansin ang ugali ni Josie. Pakisamahan mo na lang para hindi niya mahalata ang relasyon natin. Mas mabuti nga na malaman niya para maghiwalay na talaga kami. Ewan ko ba sa'yo? Ikaw tong ayong masaktan si Josie. Iba ka talaga, Ami. Ibang-iba ka sa kanya. Siyempre, iba ako, no? Mas mapagmahal at mas understanding ako. At saka, hindi ko naman sinasadyang mahalin ka. Kaya sorry na lang si Josie dahil gusto mo rin pala ako. Huwag na nga natin pag-usapan si Josie. Ibang bagay na lang, sweetheart. Oh, sige. Bakit hindi natin pag-usapan yung bagong sasakyan na binigay mo sa akin? Thank you, ha? Naku, ang ganda-ganda talaga nun. Siyempre, lahat ng maganda, bagay sa'yo. Sweetheart, pwede bang ibang sasakyan na lang ang pag-usapan natin? Yung ikaw, ako ang pasahero. At ikaw ang sasakyan ko. Ay, naku. Ikaw talaga. O sige, halika. Magpakaligaya tayo. Sakyan mo ko hanggang sa gusto mo. Halikan mo na ako. At sasamahan kita sa biyaheng langit. Lolo Ronel, nasan po si Mami? Ay nako, madaling pa'y umalis na ang mami mo. Kaya eto, ako na ang nagluto ng almusal natin. Saan po nagpunta si Mami, Lolo? Sa Sambales. Sinundan niya ang daddy at ang kapatid mo. Gusto rin niyang magkausap silang mag-asawa at magkaayos sa hindi nila pagkakaunawaan. Ano po? Pumunta siya sa bahay ni Daddy sa Sambales? Naku. Bakit na po? Anong problema? Anong nangyayari sa'yo at bigla ka namutla? Lolo, hindi dapat pumunta doon si Mami. Masasaktan lang siya, Lolo. Masasaktan lang siya pag nalaman niyang may iba ng babae si Daddy. Ano? Hana? Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba yan? Enrico, sweetheart, nakaluto na ako. Halika na. Sabay-sabay na tayong kumain ni James. Wow! Ang bango ng pagkain. Kasing bango ng nagluto. Ay, sweetheart, ikaw talaga. Ano ka ba? Baka makita ka ni James. Alam mo naman na teenager na yon. Hayaan mo siyang mainggit. Humanap na lang siya ng nobya niya na pwede niya ring lambingin. Nako, sira ka talaga. Oh, tawagin mo na yung anak mo at kumain na tayo. Sige, kumain na tayo. Tapos mamaya, patikim ng ibang pagkain mo, ha? Ay, nako, ang pilyo mo talaga, sweetheart, ha? Wow! Ang bango naman po ng ulam. Sure ka ba, Tita Ami, pwede akong kumain ng ganitong ulam? May preservatives to, di ba? Ayaw kasi ni Mami na kumakain kami nito eh. Bakit naman hindi? Hindi ka naman kakain ng ganyan araw-araw. Kaya sige, kumain ka lang. Ang bait mo talaga, Tita Ami. Hindi ka tulad ng Mami ko, lagi na lang galit at maraming bawal. Kumain ka ng kumain, James. Mamaya, magsha-shopping kayo ni Ami sa mall. Yun! Bibili ako ng bagong magandang bola. Napaka-sweet mo talaga, sweetheart. Pakis nga. Siyempre, basta ikaw. Mga walang iya kayo! Anong ibig sabihin nito? Ami, Enrico, at pati ikaw, James! Alam mo pala ang kawalang hiya ng dalawang to! Mami! Josie, bakit narito ka? Paano ka nakapasok dito? Bukas ang pinto kaya nakapasok ako. Pero hindi na mahalaga yon. Ikaw, Ami! Anong ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka, babae ka! Magpaliwanag ka!
Mami, tama na po. Josie, tama na. Huwag ka mag-iskandalo dito. Tumahimik kayong dalawa! Hindi kayo kinakausap ko! Sige na, Enrico. Umalis na muna kayo ni James. Tama lang na mag-usap kami ni Josie. Sige, Ami. Simulan mo na ang pagtatapat ng isang ahas na katulad mo! Hindi ako makapaniwala! Sa dami ng tao sa mundo, ikaw pang pinagkakatiwalaan kong sisira sa pamilya ko! Josie, alam mong sobrang lungkot ko. Hiniwalayan ako ng asawa ko kasi hindi ako magkaanak. Pero si Enrico, tinanggap niya ako ng buong buo. Minahal niya ako, Josie, at pinasaya. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo, ha? Paliw ka! Akala ko kaibigan kita. Pero hindi pala! Dahil kung kaibigan talaga kita, hindi mo sisirain ang pamilya ko! Napakawalang hiya mo! Makati ka pa sa higad! Tanggapin mo ang galit ko! Itong sa'yo, Ami! Josie! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Ano ba? Nasasaktan ako! Walang pa yan sa mga ginawa mo sa akin at sa pamilya ko! Papagpanggap ka! Manloloko kayo! Habang nakatalikod ako, pinagtataksilan niyo pala ako ng asawa ko! Anong klaseng kaibigan ka? Ahas! Ito bang sila? Josie, tama na! Bitiwan mo si Abby! Umalis ka na lang! Alis na ako! At alam mo kung saan tayo ulit magkikita? Ha? Sa korte! Enrico! Sa korte! Josie, tama na. Namamaga na ang mga mata mo sa kakaiyak. Ewan ko po ba, Tay? Ang hirap kasing magtiwala. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ni Enrico. Tapos si Ami pa, babae niya. Napakawalang iya nila. Pati si James. Nilalaso nila ang utak. Hinayaan ba ni Enrico na makita ng anak niya ang panloloko niya? Napakawalang iya niya talaga! Ano ang sabi ni James? Nagkausap na ba kayo? Opo. Umiiyak siya at sorry ng sorry. Ganon din si Hana. Kawawa si Hana, Tay. Kaya pala sobrang laki na problema niya. Alam niyang niloloko ako ng daddy niya at ng ninang amin niya. Hindi rin ako makapaniwala. Lalo na't pinili pa ni Enrico na sumama sa karida niya kaysa makipag-ayos sa'yo. Magiging malaking pagsubok ito. Hindi lang sa'yo kundi maging sa mga anak mo. Kaya magpakatatag ka para sa kanila. Mami! Mami, tulong si Hana! Mami! Si Hana! Bakit? Anong nangyari kay Hana? Si Hana po, Maui! Nakita ko siya sa CR! Nakabuligta at walang malay! Ano? Diyos ko, Hana! Diyos ko! Ano ba naman ito? Kung kailan emergency, saka naman ayaw sagutin ni Enrico ang cellphone niya. Wala na ba talaga siyang pakialam pati sa mga bata? Josie, huminahon ka muna. Ngayon mo, mas kailangan maging malakas at matatag para sa mga anak mo. Tignan mo si James. Ayos siya. Nakatalong ko sa isang tabi at puno ng mancha ng dugo ni Hana ang damit niya. Lalapitan ko muna si James. Nag-iwan na lang din po ako ng message kay Enrico. Sakaling mabasa niya, bahala na siya kung pupuntahan niya si Hana o hindi. James, gusto mo bang umuwi na muna, anak? Ihatid kita sa bahay. Dito lang po ako, Mami. Gusto ko pong bantayan si Hana. Alam kong problemado siya kaya nagawa niya saktan ang sarili niya. Mami, kasalanan ko rin po yung nangyari. Anak, wala namang sumisisi sa'yo. I'm sure kahit si Hana, hindi niya yan iniisip. Pero nasaktan ko po kayo pareho ni Hana, Mami. Ako po yung lalaki. Dapat ako yung una nagprotekta sa pamilya natin. Dapat hindi ako pumayag na masira ang pamilya natin. Anak,
Anak, hindi mo kontrolado ang bagay na iyon. Kami ng daddy mo ang nagkaroon ng problema. Hayaan mo kami ang umayos nun. Ang importante ngayon ay maging maayos ang kalagayan ni Hana. Ano ba naman tong si Josie? Tawag ng tawag. Buti na lang at hawak ko ang cellphone ni Enrico at na-silent ko. Ang kapal na mukha. Harap-harapan na nga siyang pinaalis ni Enrico. Umaasa pa yata na balikan. Ami, sweetheart. Bakit ba ang aga-aga mainit na yata ang ulo mo? Kahit nagdadrive ako, napapansin ko. Wala. Bakit naman iinit ang ulo ko? Teka, cellphone ko ba yung hawak mo? Akin na nga yan. Baka tumatawag si boss, hindi ko masagot. May importante kaming deal ngayon eh. Ako na ang magtatago ng cellphone mo, okay? Ilalagay ko na sa bag ko at... Hoy, Enrico, ano ba? Akin na yung cellphone mo! Ibalik mo yan! Oh, kita mo? May mga text message at missed call pa ako. Bakit di mo sinasabi? Babasahin ko nga at... Diyos ko, si Hana. Isinugod sa ospital dahil naglaslas siya ng pulso niya. Pupunta ako ngayon doon. Ano ka ba? Hindi totoo yan. Prank lang ni Josie yan para magpapansin. Bakit na magagawing biro ni Josie ang ganito? Ano ka ba naman, Ami? Basta, pupunta ako ngayon doon. O sige, bahala ka. Pero pag pumunta ka sa pamilya mo, sinasabi ko sa'yo, Enrico, aalis na ako at hindi mo na ako makikita. Kaya sige, pumili ka. Ako o ang pamilya mo? Mami? Mami? Hana, salamat sa Diyos at nagising ka na, anak. May masakit ba sa'yo, ha? Masakit pa ba ang sugat mo? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain, ha? Mami, I'm sorry. Sobrang lungkot ko lang dahil broken family na tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang sasabog ang dibdib ko pag nakikita kitang umiiyak at nasasaktan. Sorry, Mami. Hana, hindi mo kailangan mag-sorry. Okay lang ako at magiging okay tayo. Pangako ko yan. Kaya huwag mo nang ulitin ang ginawa mo, ha? Sobrang nag-alala kami sa'yo. Sorry po, Mami. Akala ko mawawala ng lahat ng sakit pag nawala na ako. Hindi ko na uulitin to para hindi ka na umiyak ng ganyan. Oo, anak. Ayaw na ayaw kitang nakikitang nasasaktan at umiiyak. Mahal na mahal kita. Mahal ka namin. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Pagtutulungan nating ayusin. Opo, Mami. Pangako ko po yan. Hindi na ako maglilihim at gagawa ng bagay na magpapahamak sa akin. At muli magpapaiyak sa'yo. I love you, Mami. I love you too, Hana. Kayo ng Kuya James mo ang kayamanan ko sa mundo. Enrico, anong ginagawa mo? Aanin mo mga damit na nilagay mo sa bag. Alisin mo nga yan. Aalis ako, Ami. Kailangan puntahan ko si Hana. Kailangan niya ako. Pero kailangan din kita dito. At saka ako yung pinili mo kanina. Bakit naman nagbagong isip mo? Ano ba, namimiss mo na ba si Josie? Hindi ito tungkol kay Josie, Ami. Hindi mo ba naiintindihan? Nasa ospital si Hana. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Inaanak mo siya. Kung sasabihin ko na nag-aalala ako kay Hana, paniniwalaan mo ba ako? Paniniwalaan pa ba ako ni Josie? Di ba hindi na? Basta, hindi ka aalis. Ako na ang pinili mo. Ikaw na lang ngayon at ako. Ami, alam mo ba kung bakit kita pinili? Dahil akala ko iba ka. Akala ko maunawain ka. Hindi ka dakdak na dakdak tulad ni Josie. Pero nagkamali pala ako. Masahol ka pa sa isang asawa. Ganon. O sige, umalis ka. Pag umalis ka, wala ka nang babalikan. Aalis na ako, Enrico. Aalis na ako. Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo. Hoy, Enrico! Bumalik ka dito! Bumalik ka! Sorry, Ami. Pero mahal ko ang mga anak ko. Hindi ko sila kayang talikuran, kaya pupuntahan ko sila ngayon sa ayaw at sa gusto mo.
Mami, ibababa ko na po ba sa kotse tong ibang gamit? Oo, James. Salamat ha. Pagdating ng Lolo Ronel mo, uuwi ako sandali, kaya sumama ka na sa akin. Sige po, hakutin ko na po to. Josie, si Hana, okay na ba siya? Medyo okay naman siya, Tay. Nandun siya sa loob ng hospital room niya. May mga bisita siya. Mga kaibigan niya, sina Joylyn. Tay, medyo namumutla yata kayo. Bakit po? May problema ba kayo? May nagpunta kasi kanina sa bahay niyo, mga pulis. At ang sabi, hindi raw nila makontak kayong mag-iina kaya nagpunta na lang sila sa inyo. Mga pulis? Anong kailangan nila, Tay? Huwag kang mabibigla, Josie. Si Enrico raw. Na-aksidente kagabi habang pauwi. Ngayon nasa ospital din siya at kritikal ang lagay niya. Ano? Hello, James? Oo, ikaw na ang bahala kay Hana dyan sa bahay, ha? Don't worry. Uuwi agad si Lolo Ronel mo dyan. Naghatid lang siya ng pagkain dito sa ospital. Sige, anak. I love you too. Si James ba yun? But mukhang naging sobrang sweet sa'yo ng mga anak mo ngayon. Ay, naku, totoo yan, Tay. Mabait naman talaga ang mga anak ko. Wala na talaga akong inaalala kundi itong si Enrico. Ewan ko ba kung bakit inaalagaan ko pa ang lalaking nanakit at nagtaksil sa akin? Alam mo kung bakit? Dahil may pagmamahal ka pa sa iyong asawa. Siya lang naman ang nagloko, hindi naman ikaw. Kahit na, Tay. Hindi na dapat ako nag-e-effort sa pag-aalaga sa kanya. Dapat si Ami na pinili niya ang kasama niya ngayon dito. Naiisip ko pa lang ang babaeng yan, kumukulo na ang dugo ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Kunwari concerned siya. Yung pala aahasin niya lang ang asawa ko. At hindi lang yun, Tay. Yung mga buwan na hindi nagpadala ng pera si Enrico, siya palang sinusustentuhan at ibinili pa ng sasakyan. Tiniis kaming pamilya niya pero gumagasto sa kabit niya. Anak, nariyan na yan. Desisyon mo na lang kung patatawarin mo ang asawa mo para maging buong pamilya uli kayo. Susuportahan ko naman ang magiging desisyon mo. Ewan ko po, Tay, pero sa sakit na ibinigay niya sa akin at sa mga anak ko, sapat na yun para isipin kong mas mabuting maghiwalay na kami. Si Ami ang pinili niya. Kaya paggaling niya, siguradong uuwi pa rin siya sa kabit niya. Babalik na ako sa hospital room ni Enrico. Mamaya pag dumating na ang mga magulang niya galing probinsya, makakauwi na ako at hahayaan ko na silang mag-alaga sa kanya. Josie, pwede ba tayo mag-usap? Ami, bakit nandito ka? Hindi ka pwede dito sa chapel. Baka umuso ka dahil sa mga kasalanan mo. Sige lang, Josie. Okay lang kahit pagsalitaan mo pa ako ng masasakit. Alam ko naman na walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Alam kong hindi ko na maibabalik ang tiwala mo at ang pagiging magkaibigan natin. Mabuti naman at alam mo, dahil wala na akong balak na magkaroon ng isang kaibigang ulupong. Napakawalang hiya mo! Oo, Josie. Tama ka. Kaya nga humihingi ako ng tawad. Habang nakikita kita kung paano mo alagaan si Enrico sa kabila ng ginawa niya sa'yo. Napag-isip-isip ko na kalabisan talaga ang manggulo pa ako sa inyo. Ang kapal ng mukha mo! Pasensya ka na, Josie. Sorry talaga sa'yo at sa mga bata. Pangako, hindi na ako ulit lalapit kay Enrico at sa inyo. Kaya please, pauwiin niyo na ulit ang pamilya niyong sinira ko. Lalayo na ako, Josie. Patawarin mo sana ako. Hindi makukuha ng sorry mo ang lahat. Nangyari na. Tapos na. Magbago ka man, nasira na ang pamilya ko. Okay lang sa akin na sa'yo na si Enrico. Pero mga anak ko, hinding-hindi niyo sila makukuha sa akin. Josie! Lumabas ka rito. Kausapin mo naman ako. Ba't ba lagi ka nalang umiiwas? Ay, nandyan na naman si Enrico. Hindi ba siya napapagod sa kasisigaw sa labas ng bahay? Magaling na talaga si Daddy kasi nakakasigaw na po siya ng malakas eh. Hindi katulad last week na paus pa yung boses niya. Oo nga, Kuya James. Kawawa naman si Daddy. Ayaw pa kasi siyang patawarin ni Mami.
Pero di rin naman masisisi si Mami. Hindi natin alam kung gaano siya nasaktan sa nangyari. Hoy, Hana, James, pati kayo nakikiusyosyo dito. Talaga? Ha? Sige na, hala, umakyat na kayo sa kwarto nyo. Josie, tama naman ang mga bata. Bakit hindi mo kausapin si Enrico ng maayos? Matagal na rin siyang pabalik-balik rito at laging nagsisisigaw-sigaw dyan sa labas. Tay, tapos na kaming mag-usap. Ano pa nga bang sasabihin ko sa kanya? Ewan ko sa'yo. Sabi ko nga, ikaw lang ang makapagdedesisyon kung bubuuhin mo ba ang pamilya niyo o hindi. Ay, nako. Sige na po. Kakausapin ko na ang lalaking yon. Pero hindi ibig sabihin nun na patatawarin ko na siya. Kasi kahit lumipas na ang lahat, kahit nakausap ko na si Ami, nasa puso at isip ko pa rin yung sakit na ginawa ni Enrico. At hindi pa rin yun nawawala. Anak, ang tiwala ay isang mahalagang aspeto ng relasyon. Tulad ng pagmamahal, kapag ito'y nasira, hindi na ito madaling buuin ulit. Magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos. Mangyayari ang dapat na mangyari kahit hindi natin ipilit. Josie, salamat naman at hinayaan mo na akong makausap ka. Matagal na kitang gustong makita at makausap na maayos. Enrico, sinabi ko lang na pwede tayong mag-usap pero hindi ibig sabihin nun na nakikipagbalikan ako sa'yo. Walang ganon. Oo, alam ko naman, Josie. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Sa inyo ng mga anak natin. Tanggap ko naman na hindi madaling ayusin ang mga pagkakamaling ginawa ko. Pero nagbabakasakali pa rin ako. Nagbago na ako, Josie. Hindi na ako uulit na gumawa ng isang bagay na ikagagalit niyo sa akin at ikasisira ng pamilya natin. Hindi na ba talaga pwedeng magsimula tayong muli? Yung mabuo na ulit ang pamilya natin. Miss na kita at ang mga anak natin. Enrico, sariwa pa sa isip ko ang lahat ng mga ginawa niyong kawalang-iyaan. At kung namimiss mo sina James at Hana, hindi ko naman inalis ang karapatan mo sa kanila. Ikaw pa rin ang ama nila at anak mo pa rin sila. Pwede kayo mag-bonding pero yung pati ako sasali sa bonding niyo. Sorry, Enrico. Hindi ganun kadali yun. Masyadong masakit ang nangyari. Masyadong malalim ang sugat na nilagay mo sa puso ko. Alam ko, Josie. Pero handa akong hintayin na maghilom ang sugat mo. Handa kong gawin lahat para bumalik ang damdamin mo para sa akin. Kahit gaano katagal, Josie, maghihintay ako. Gusto ko lang naman talaga na mabuo ulit ang pamilya natin. Kaya sana, Josie, hayaan mo na akong gawin ang parte ko sa pamilyang ito. Para sa mga bata at para sa iyo. Payag ako, Enrico. Para sa mga bata. Pero yung para sa ating dalawa, pasensya ka na. Wala pa akong balak na magpatawad. Sana maiintindihan mo yon. Pipilitin kong intindihin, Josie. At patuloy din akong aasa na darating pa ang araw na mapapatawad mo ako sa nagawa ko sa iyo at sa ating mga anak. Wala na akong ibang sasabihin pa. Basta yun ang desisyon ko. Kailangang maramdaman mo ang bigat ng kasalanan mo sa amin. Dahil baka isipin mong okay lang palang gawin yon dahil patatawarin ka rin naman agad-agad. Ipapakita ko sa iyo na totoong nagbago na ako, Josie. Ipapakita ko sa iyo at sa mga anak natin. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.